Ang Polillo Island ay matatagpuan sa eastern coast ng Luzon. Merong 3 municipalities ang isla: Panukulan, Polillo at Bordeos. Sa videong ito ay mag-island hopping tayo at mag-stay ng ilang araw upang ma-experience ang natatanging ganda ng isla. At syempre, oras na din para makapag-banding kami ni Mami. Sobrang na-enjoy ko ang Polillo Island. Bukod sa napakaganda at tahimik, hindi pa ganon karami ang tao o ang mga turista. Nag-stay kami sa Dargis campsite at ito ang kanilang beachfront area. Dito, mas lalo kong naramdaman ang buhay probinsya. Katahimikan, sariwang hangin, mga huni ng ibon at kapayapaan. Ito talaga ang hinahanap-hanap ko kapag gumagala ako. Simple, malayo sa ingay at gulo. Kaya ito ang aming adventure ni Mami sa Polillo Island, Quezon Province. Good morning mga kapatid! Time check tayo, 1 AM at nandito na tayo sa may Pililla. Aakyat na tayo sa may Pililla Windmill. For today's video ay babiyahe tayo ang motor. Kasama natin si Mrs., ang ating OBR. Tayo ay babiyahe going to Polillo Island. Kasi matagal nang nagre-request si Mami ng beach daw kami. Kaso busy kami nung summer, kaya ngayon lang talaga natuloy itong plano namin na mag-beach. Ngayon ay didiretso muna kami ng Ungos Port sa may Real Quezon, dun saan sasakay tayo ng Roro going to Polillo. At excited din ako, first time kong gagawin na isasakay ng Roro si baby ATV natin. Kaya i-update ko kayo kapag nandun na kami sa Ungos Port, since madilim pa talaga sa kalsada. Wala rin naman na may papakita sa inyo, kaya update ko na lang kayo pag nandun na kami sa may Ungos Port. Ride safe mga kapatid! Dito na kami sa may Fami Laguna. Nag-stop over lang kami rito sa may Paviola Kiosk and Cafe. Makikita nyo to kapag lumiko na kayo dito sa may Fami Real Road. Restaurant siya na may iba't ibang pagkain na siniserve, pero ngayon hindi kami kakain at magkakape lang muna kami. Tanggal muna tayo ng antok. Baka mamaya kasi makatulog si Mrs., kaya kape muna tayo. Ayun siya. Hello. Tapos na tayo magpahinga at magkape sa may Pavilion Kiosk and Cafe. Ngayon ay diretso na tayo going to Ungos Port. Nandito na tayo ngayon, yung binabaybay natin yung Fami Real Road. Time check tayo, 2:15 AM as per Google Map. Darating tayo ng Ungos Port around 3:25 AM. Pasok pa rin tayo sa 4 AM na target natin para makarating ng Ungos Port. Let's go! Ito, at nandito na kami sa may Roro, sa may Saibel. Ito kasi yung aalis ng 5 AM. Dito na tayo sa may loob ng barko ng Roro. Ito yung itsura niya. Pahinga lang muna tayo kasi wala pa tayong tulog. 5 AM, aalis na tong Roro going to Polillo Island. Alright, dito na tayo sa may Port of Polillo Island. Sabay kasi tumaong yung dalawang Roro, kaya ang dami. Labas muna tayo rito sa may port.
at sobrang dami ng sakyan at tao. Siguro mga around 3 hours. 3 hours yung travel time namin sa Roro. Time check tayo is 8:30 AM. 5 yata umalis eh. Nakatulog din kaagad ako mga kapatid, kaya hindi na ako masyado nakapag-vlog kanina. Kasi antok na rin tayo. Grabe mga kapatid, ang ganda rito. Napakalinis ng lugar nila. Tapos ang haba ng mga palayan. Dinadaanan namin, konti lang talaga yung sasakyan. Island ang dating ano. Kami lang oh. Tapos puro puno, malamig na hangin. Relax na naman tayo. Alright. Dito na tayo sa may Dargis campsite. Ito yung room na in-avail namin. Good for 2 packs. Fun room lang pero napaka-presko rito mga kapatid. Ito yung view sa bintana, dagat. Tapos ito naman yung sa pintuan. Yan yung bubungod sa yung napaka payapa, tahimik, napakalinis na beachfront area. Ang problema, umuulan. Inuulan kami ngayon. Kaya ang gagawin lang muna namin is magpapahinga kami, mag-ayos kami ng mga gamit namin. Tapos namili na rin kami ng mga pagkain at pahinga na muna dahil medyo mahaba yung biyahe. At expect nyo nga pala, going here ay medyo mahirap kasi mostly yung daan rough road. Kaya mapapalabang ka talaga. Update ko kayo mamaya mga kapatid. Ito yung mga pinamili namin. Isang buong manok. Tapos pansit canton. Itlog, mga pangsahog. Mag-adobo tayo mamaya. Bigas. Tapos tinapay. Tapos mamaya tingnan natin yung sa may mga isda kung may huling isda. At bibili tayo, ihawin natin. Tapos ito magkakape muna tayo habang naghihintay na mawala yung ulan. Dito muna tayo sa may beachfront nila. Tingnan natin kung ano ang itsura. Napakapayapa ng lugar mga kapatid. Ayan o kami. Tapos ito yung pinakadagat. Wow, panalo. Yung buhangin dito kulay gold siya, hindi siya white. Yellowy siya, gold. Tapos kami lang yung tao. Bukod sa mga lokal na mga bata na nagsiswimming, kami lang. Bibigyan ko lang ng magandang picture to si Mrs. Umahon na muna ako mga kapatid. Iniwan ko si
misis sa may dagat at naliligo pa siya. Mag-aasikaso lang muna ako ng pagkain namin. Magluto tayo ng adobo saka kanin. Simpleng pagkain lang kasi wala pa talaga tayong kain simula kaninang umaga. Ito na po yung ating chicken adobo. Papatuyuin na lang natin ng konti sa toyo saka sa suka. Tapos ito na rin yung sinaing natin. In na lang. Tapos after na ito, chibugan na muna tayo at marami na tayong gutom. Ito na yung pagkain natin, simple lang. Chicken adobo, tapos kanin, tapos nagtimpla lang ako ng juice. Kaya tara mga kapatid. Yun, good afternoon at nakapagbanlaw na tayo. At nakapagpahinga na tayo konti. Pag labas ko, nagulat ako kasi low tide. Kaya ituturo ko kayo dito habang low tide pa yung dagat, papakita ko sa inyo yung itsura. Tuwan-tuwa ako sa place kasi hindi ganun kainit. Sobrang dami ng puno. Tapos ayan na agad yung bubungad sa inyo. Nga pala mga kapatid, dito sa Dargis cabin, kapag isa lang yung available na cabin nila, which is yung inoccupy namin. Kapag nag-book kayo rito, automatic sa inyo lahat tong lugar na to. Kaya kung naghahanap kayo ng peaceful na lugar, saktong-sakto sa inyo to. Kasi tignan mo ngayon mga kapatid, walang katao-tao. Tanging kami lang ni Mrs. Saka syempre yung mga lokal dito, especially mga bata. Ayan. May mga pinupulot sila eh, hindi ko alam kung ano yon. Ito na itsura ngayon ng beach front nila kapag low tide. Ang haba na nung mga pwede mong lakarin. Tapos meron din doon sa may dulo, may mga dala sila na parang basket or something. May kinukuha yata sila, hindi ko alam kung mga seashell ba yan. Mamaya try natin lapitan sila tapos tanong natin kung ano yung mga kinukuha nila. Pero sa ngayon, ito yung itsura. Sobrang payapa. Grabe! Day 1 pa lang at nandito lang kami sa may Dargis Beach and Cabin. Basta Dargi. Dito pa lang kami. Napakaganda na ng view na ibinigay sa amin, lalong-lalo na to. Itong napakalawak na parang sandbar. Kasi low tide ngayon eh. Kaya nakalabas yung mga sandbar, yung mga buhangin. Yung buhangin dito mga kapatid, hindi siya white. Pero good siya. Golden sand siya. Tapos kung makikita nyo rito, ayan, yung mga kulay itim na makikita nyo, yan yung mga corals na nakalabas na dahil nga low tide. At kayang-kaya mong lakarin hanggang dun sa dulo. Hanggang dun. May mga nangunguha ng mga, hindi ko alam kung mga seashells ba yan. Pero may mga kinukuha sila kasi napakababaw pa. Tapos nandito kami ngayon sa may dating sikat daw na resort dito sa Pulillo, as per dun sa caretaker na kausap namin. Brinas Beach Resort. Pero ngayon, ang alam ko hindi na siya nag-ooperate kasi nasira raw to nung nagdaang bagyo. Ito yung beach front nung sinasabi kong Brinas Resort. Grabe mga kapatid. Sobrang na-amaze ako rito sa Pulillo. Tapos, ang pinaka nagustuhan namin dito is yung Solomo, yung lugar. Hindi siya ganong katao. Unlike sa ibang beach na maraming mga turista. Napakatahimik at payapa. Tapos mahangin. At the same time, malamig yung hangin kasi nga maraming mga puno-puno.
Yun nga lang mga kapatid, ang downside lang, walang signal dito. May piso wifi pero dun sa may bukana hindi masyado umaabot dito. Well, kung nandito ka naman sa nature, ayan talagang masahanapin mo yung kumonekta sa kalikasan. Hindi mo na kailangan ng internet, although minsan kailangan mo kasi mag-upload ka ng mga videos, ng mga photos. Pero yun nga, walang signal dito mga kapatid, walang phone signal at walang internet signal. After natin maglakad-lakad sa may beach, eto naman tayo. Pansit Canton Gaming. Saka hotdog. Yum yum yum. Merienda muna tayo. Pansit Canton saka hotdog. Good evening. At kagising lang natin. Time check. Mag 7 PM na. Patuloy kami ni Mami. Nagising ako bigyan. Sobrang dilim na rito mga kapatid. Ito na lang ilaw. Pero yung kapaligiran. Tapos ano eh, ang daming gamo-gamo eh oh. Hindi namin alam kung paano mawala itong mga gamo-gamo na to. Bali habang nagpapahinga, luluto na ako ng ulam namin for dinner. Nagpaprito lang naman ako ng manok, yung Thai part. Tapos, kain tayo mamaya. Ito, at ito lang yung simpleng dinner natin. Yung adobo natin kanina na natira. Tapos, nagluto ako ng inihaw na chicken.
tapos kanin. Dinner tayo habang umuulan-ulan. At eto na nga, at bumuhos na ang malakas na ulan. Kain na muna tayo habang malakas ang ulan at malakas din ang hangin. Good morning. Good morning mga kapatid. Good na good ang morning dahil ito ang bubungad sa'yo. Napakagandang pagmasdan. At malamig dito mga kapatid. Malamig siya. Time check tayo 6 AM. At mag-aasikaso muna kami ng breakfast namin kasi 8 AM aalis tayo at mag-island hopping tayo dito sa Bordeos. Kaya tara, kape na muna tapos breakfast na rin tayo. Tapos na ang ating breakfast, simple lang, tortang itlog na may kamatis, sibuyas, tapos papalaman natin sa tinapay, tapos yung matitira, eto, babaonin natin para sa island tour natin. Kaya na, go! Tapos na tayo magkape at kumakain lang tayo ng tinapay. Dito tayo tambay sa may harapan ng dagat nila. Ayan, high tide na. Kaya lubog na yung mga parte nung kahapon na pinakita ko sa inyo. Tambay lang muna tayo rito. Ito, dito tayo sa may bench nila. Tambay lang habang kumakain, pagmasdan natin yung ganda ng kapaligiran. At namnamin lang natin yung nature ba. Ito at papunta na tayo ng island hopping natin. Sama si Mami. At yung island tour namin dito ay wala kaming kasabay kaya dalawa lang kami. At ibig sabihin nun, solo namin yung ibabayad namin sa island tour. Kaya medyo pricey. Mamaya update ko kayo sa mga budget kapag gusto yung pumunta rito sa Polillo. Yay! Let's go! Ito mga kapatid, at nandito na tayo sa may unang spot natin. Unang island, Minasawa Island. Hahanap lang muna kami ni Mrs. ng magandang spot. Ayan, dun banda. Medyo nakakabalang yung boat ride. Galing dun sa may resort na pinanggalingan namin kasi may mga part na tumatagid eh. malakas yung alon talaga. Pero as per boatman naman, normal lang daw yun. Hindi pa raw yun yung talagang sobrang maalon. Nagtagal din yung biyahe namin, mga 1 hour bago kami makarating dito sa unang spot namin. Ito nga, at nandito tayo sa may Minasawa Island. At tara, enjoy natin at explore natin tong island na to.
tapos na tayo dito sa Mimisawa Island at proceed na tayo dun sa susunod nating puntahan na island. Tanong muna natin kay Kuya Guide kung ano yung pangalan ng susunod kasi hindi namin kabisado. Mami, sunog yan. Enjoy lang, enjoy! Ayun o! Welcome to Sandbar! Ito na yung next spot natin kung saan merong sandbar. Ayun si Mami sa unahan. Sunugan gaming muna tayo mga kapatid. Pero napaka-astig, ang ganda ng place. Ganda ng sand oh. White sand. Stick dito mga kapatid oh. Woohoo! Stick ng sandbar nila rito. Mamaya pagka nag-low tide pa ng todo, hanggang dun daw sa may dulo. Talagang sobrang haba ng sandbar. Stick! Ito mga kapatid, at pabalik na tayo sa bangka. Medyo hindi na tayo magtatagal dito at tirik na yung araw. Next stop natin doon na banda sa may gilid daw. 1 hour daw ang estimated na travel time. Kaya tara, proceed na tayo sa pangatlong destination natin. Dito na kami sa aming third spot. Kung tawagin nila ay Burger Island, kasi yung hugis daw niya ay parang burger sa malayo. Meron ditong entrance na 30 pesos lang naman per head. Ito yung mga bayad sa kanila. 30 pesos entrance kung cottage, kung isang araw lang 1.5 siya. Pero kung one day with overnight 2,500. Ito yung mga cottage dito sa Burger Island. Tapos dito sa dulo merong parang papag. Yan, pwede kayong magpahinga dyan. Tapos ito yung view na makikita mo dito sa Burger Island. At finally, dito sa Burger Island meron na signal. Kaya pahinga na muna tayo rito. Tapos medyo chichicha lang tayo para mapawi ang ating buto. Ayun, at sakto may mini sari-sari store yung caretaker dito sa Burger Island. Kaya nakabili tayo ng isang malamig na Coca-Cola. At nagbaon din kami ng tinapay na may itlog, saka cold egg na rin. Bili na lang mga chichirya rito. Lupit dito mga kapatid, first time ko nakakita na ito. Dynamite. Pero chichirya. Try natin kung ano yung lasa. Kain muna kami rito, tapos pahinga lang ng konti. Balikan ko kayo mamaya.
itsura ng beachfront area ng Burger Island. Ang maganda rito, may mga puno sa gitna kung saan pwede kang patakpan kapag ganito na kateri ka ng araw. Tapos merong mini store sa gitna, tapos meron din silang CR. Tapos may mga cottage din. And si Mami, oh Mami. Mami. Hey. Okay, tapos na tayo dito sa Burger Island. Burger ka sa akin. Sobrang init. Sunugan gaming. Mami, sunog yan. Okay lang, enjoy naman daw. Kaya tara, dito na tayo sa banga natin at proceed na tayo sa last stop. At anong oras na rin kasi. Dito na kami sa last spot namin, ang Pulong Kukuk. Pulong Kukuk kung tawagin. Ito yung last na pupuntahan namin at tara, enjoyin lang natin tong, di ko masabi kung sandbar o island din, no? Enjoyin lang natin tong Pulong Kukuk. Lakad lang muna tayo dun sa may rock formation sa dulo. Iwan muna namin yung gamit namin dun at mabigat. Sabi nung kasabay namin, ingat lang daw kami dito sa may stone, sa may rock formation kasi maraming walo-walo. Sisilip lang tayo konti pero aalis na din agad tayo. Mahirap na.
Ito yung pulong kuku. Pulong kuku. Merong dalawang rock formation na may mga sea snakes. Kaya ingat-ingat lang tayo. Ito yung sa may likod na bahagi niya. Yun lang. At mga basura. Sayang naman, ang ganda-ganda ng kalikasan nasasalaula. Tapos pagka nag-low tide pa yan hanggang dun, ay matatanaw nyo na yung mga corals saka mga white sand. Yan nga lang mga kapatid, ito yung lagi kong sinasabi na every time na pupunta kayo sa mga tourist spot, sana wag natin babuyin. Sana yung mga basura natin, ibulsa na lang natin tapos tapon natin sa tamang tapunan. Nang sa ganun ay mapanatili natin yung kagandahan nung lugar na pinupuntahan natin. Gaya nito, nakakalungkot lang kasi may mga ibang turista na di ko masabi kung sinadya ba nila or naiwan nila, pero for sure dun sa nakita ko sinadya na iwanan yung basura. Sayang yung kagandahan nung isang lugar kung mapapabayaan para sa mga susunod pang henerasyon. Sana maging maayos at panatilihin natin yung kalinisan sa mga pupuntahan nating lugar. Mapamay pantay man o wala. Okay, tapos na ang ating island tour, Mami. Ano masasabi mo sa tour natin? Sunog. Dito na kami sa may boat at tapos na tayo sa island tour natin dito sa Polillo. At balik na tayo sa may accommodation natin para makapagbanlaw at makapagpahinga na rin. Alright, dito na kami sa may pabalik ng Dargis Beach Cabin and Camping Site. At sa ngayon, kung makikita nyo ay low tide, kaya doon nag-park yung bangka na ginamit namin. Tapos lakad na lang kami hanggang sa may Pampang. Medyo malayo pala siya pagka nilakad, pero wala naman tayong choice since sasabit na yung ilalim ng bangka. Ito mga kapatid, at nandito na tayo sa may accommodation natin and wala pa tayong kain, kaya mag-aasikaso na tayo ng pagkain natin. And luckily si Kuya Jerry, yung caretaker dito, nakakuha ng isda, tuna. Ito, fresh. Biruin mo yung ganto kalaking isda, worth 360 lang. Ang bala kong gawin dito ay hatiin ko yung iba pang sinigang, prito, saka inihaw. Kaya asikaso na muna tayo kasi marami na talaga tayong gutom galing sa island tour. Let's go! Ito na yung tuna natin kanina. Ito yung kinabawang pacham, saka simple lang prito. Dito kasi mga kapatid, limited lang yung pwede nyo mabili kasi wala naman palengke rito. Kaya I suggest na kapag dito kayo mag-i-stay, doon pa lang sa bayan, bumili na kayo ng mga kakailangan ninyo, like mga gulay, pangsahog, saka mga meat. Sa case namin, hindi kami nakapagdala ng kahit ano, kaya kung ano na lang yung available na malapit dito, yun na lang yung binili namin. So ngayon, since nakabili tayo ng tuna, ito yung niluto ko at kakainin namin for dinner kasi gutom na ayun, at tapos na ang pagluluto natin ng ating sinabawan saka prito. Yung isa, ilalantakan na yung prito natin. Ayan yung prito, ilalantakan niya na. Ito naman yung sinabawan natin. Ayan, tara, let's eat na.
Good morning mga kapatid. Last day natin dito sa Polillo Island. Specifically sa Dargis Beach Cabin and Camping Site. At si Mrs. ay tulog pa rin. Time check tayo mga kapatid is 6:30 AM. At lakad-lakad lang muna rito sa campsite. Kasi need natin sulitin yung stay natin dito. Napaka peaceful ng lugar, tahimik. Sa umaga ang maririnig mo huni ng ibon. Tas kalmado yung dagat ngayon. Ay. Sa loob ng 2 araw ay natagpuan namin ang kapayapaan dito sa Dargis Beach Cabin. Sobrang na-enjoy namin itong lugar na to. At for sure na sa mga susunod na buwan ay babalik kami. Or babalik ako at isasama ko yung ibang tropa natin kasi sobrang recommendable tong lugar na to. Sana panatilihin ng owner yung simplicity ng lugar. Mga puno lang, tapos konting room, tapos panatilihin yung kalinisan. Ganda, ang ganda. Ngayon ay mag-aasikaso muna tayo ng breakfast. Kasi around 9 AM or 10 AM need na natin bumiyahe pabalik ng Port of Polillo para sumakay tayo at magpa-reserve ng Roro going back to Real Quezon. Kape muna tayo. Pampainit para pampagising na rin. At eto na nga mga kapatid, tapos na tayong kumain at napili namin na dito na lang mag-outro para along ng biyahe wala na tayong mga dala-dalang mga gamit. Yun, una, etong Dargis Beach Cabin and Campsite. Wala kami masabi ni Mrs. Napakaganda niya. Sobrang accommodating ng caretaker. Napakatahimik, talagang relax. Sa mga naghahanap ng peace of mind, eto na yon. Kasi kapag nagrenta kayo rito, sa inyo tong buong property nila ni Kuya Darwin. Thumbs up sa ginawa nyong ganito kasi nag-exceed
yung expectation namin ni Mrs. dito sa lugar nyo. Sobrang payapa, peaceful ng lugar, nakaka-relax, mapuno, fresh air, malayo sa hangin ng Maynila. Tapos kudos kay Kuya Jerry na caretaker dito na napaka-approachable, at kung may mga kulang kayo, mga kailangan, madali siyang lapitan at talagang babantayan niya kayo. Tapos sa island hopping, sobrang sulit siya. Ang ganda ng mga islands. Although marami pang island na nasa Bordeos, pero hindi na namin nalibot lahat kasi nga maalon, at the same time yung oras kasi malalayo siya, kasi from here sa Dargis Beach Cabin parang almost 1 hour yung biyahe. Tapos parang 30 minutes per island pa. Pero napakasulit na nun. Nag-start kami ng 8 AM, nakabalik kami rito around 2 PM na. 3 na yun. 3 PM. And may malapit na falls or ilog dito, kaso kahapon pagod na, kaya hindi na natin nagawang puntahan yon. Pero siguro sa susunod na balik dito, magagawa naman natin yung makapunta dun sa ilog na yan. Napakaganda ng mga island na pinuntahan namin, especially yung Sandbar. Yung Sandbar talaga. Cabalu Sandbar. Cabalu Sandbar. Ang una namin pinuntahan yung Minasawa Island, tapos after nun yung Cabalu Sandbar, tapos sumunod yung Burger Island, tapos yung Pulong Kukuk. Sa Burger Island meron kayong entrance na babayaran doon, 30 pesos lang naman, then the rest puro libre na. Sa Burger Island may cottage din na pwede nyong i-rent, pero sa case namin, since oras lang naman yung in-stay namin doon, at napakabait din ng caretaker doon sa Burger Island, kaya nilibre na lang kami ng cottage. Tapos sa Pulong Kukuk naman, ingat lang sa may rock formation kasi marami raw sea snake or walu-walu, pero hindi naman sila totally nanunuklaw unless pinrobok nyo sila na nilapitan tapos ginambala. Ginanong ganon. Pero napakaganda, napakasulit na itong biyahe namin dito sa Polillo Island, at hindi pa siya ganon kapuntahan ng mga turista, kasi kung titignan nyo yung mga video namin, talagang wala kami masyadong nakakasama except na lang kung locals yung mga nagtuturo. Tsaka yung rough road, sobrang rough road. Ang expect nyo lang kapag nag-tour kayo rito sa Polillo Island, yung daanan nila. Pero ongoing naman na yung pagsasayos ng mga daan nila, may mga patsi-patsi ng sementado. Pero yun nga, mas maraming percentage pa rin yung rough road siya. Pero tolerable naman, kaya naman ng mga sasakyan sa motor. Tapos add ko na rin yung sa Roro, since nakamotor kami. Ang binayaran namin from Ungos Port hanggang sa Polillo Port, 800 pesos. Kung mag-isa ka lang, tapos may kasama kang motor, 500 pesos. Ang kailangan mo lang ipakita sa Coast Guard, ORCR, saka yung driver's license mo. Pero if hindi nakapangalan sa'yo yung motor mo, kailangan may dala ka ring deed of sale, saka copy ng ID, para iwas aberya na, kasi mahirap yung bumiyahe kayo ng malayo tapos pagdating nyo dito sa Ungos Port, di pala kayo makakasakay kasama ng motor nyo. Hindi pwedeng OR lang, hindi pwedeng CR lang, dapat ORCR. Kailangan kumpleto, ORCR, driver's license kapag hindi nakapangalan sa inyo, deed of sale, saka photocopy ng ID nung seller. Yun, tapos 500 pesos including driver na. Tapos since may kasama tayo si Mrs., additional 300 pesos. Bali total of 800 pesos yung binayaran namin. Ang schedule ng boat sa Ungos Port going to Polillo, nag-i-start sila around 5 AM. Kaya kailangan 4 AM nandun na kayo sa Ungos Port para makapag-clear na muna kayo sa Coast Guard. Kasi kapag naiwanan kayo ng 5 AM na schedule ng boat, ang susunod na 12 PM ng tanghali. Ayun mga kapatid, at masaya kami ni Mrs. at nakapagpahinga kami rito. Sa susunod, isasama namin yung mga bata. Medyo natatakot lang kami kapag yung tawid dagat, tapos napakalayo.
tas kasama mo yung mga bata. Kaya yun yung iniiwasan namin. Anyway, mga kapatid, muli from Lakwatsero, #Project Laboy, happy travel and peace! Yo!